Magandang araw sa inyo. Okay, meron tayong isang medyo nakakalitong kwento ngayon. Isang kwento tungkol sa campaign finance na sa totoo nang parang isang malaking puzzle kasi yung mga numero mukhang hindi talaga nagtutugmay. Sige, simulan natin dito. Isipin nyo to. Paano ka gagastos ng 112 milyong piso para sa isang kampanya? Kung ang buong yaman mo, base sa deklarasyon mo, ay nasa 51.9 million pesos lang. Grabe, di ba? Mahigit doble ng lahat ng pag-aari mo ang ginastos mo. Paano yun? At ito pa yung nagpakumplika sa lahat. Base sa mga opisyal na dokumento, ang nakalagay na donasyon? Zero. As in, wala. Walang-wala raw siyang natanggap na donasyon. So, paano talaga nangyari yan? Ayan, dito na nga pumapasok yung tinatawag nating ang palaisipan ng 112 milyong pisos. Ito yung sitwasyon na kahit anong anggulo mo tingnan, yung mga numero hindi talaga nag-a-add up. Tingnan nyo tong comparison. Sa kaliwa, yung net worth ni Senator Rodante Marcoleta, 51.9 million. Sa kanan, yung campaign spending niya, 112.8 million. Ang laki ng agwat, kaya ang tanong ng marami, saan nanggaling yung kulang na mahigit 60 million pesos? Sabi nga ni Attorney Jesus Falsis at aaminin ko, perfecto, the math is not mathing. Talagang iyon na yung pinakasimpleng paraan para i-describe yung sitwasyon. Hindi nagtutugma. At teka, meron pa. Para mas lalo tayong malito, noong 2018 pala, ang net worth niya ay nasa 28 million pesos lang. Ibig sabihin, halos dumoble na nga yung yaman niya bago pa man yung eleksyon. Tapos biglang gumasto siya ng isa pang 112 million. Lalo lang lumalalim yung misteryo, di ba? So para maintindihan natin kung saan nagkakagulo ang kwenta, kailangan nating maging parang detective. At ang mga clue, nasa mga opisyal na dokumento. Sundan natin yung paper trail. Okay, dalawang dokumento lang yung kailangan nating tandaan dito. SLN at SOC. Yung SLN, simple lang. Ito yung listahan ng lahat ng pag-aari mo, bahay, kotse, pera sa bangko. Yearly yan. Yung SOC naman, para lang to sa eleksyon. Dito nakalista lahat ng ginastos mo at higit sa lahat, kung sino yung mga nag-donate sa kampanya mo. At importante to ang SOCI ay hindi lang basta listahan. Isa itong sumumpa ang salasay. Meaning, nanunumpa ka sa batas na totoo lahat ng nakasulat dyan. Kaya nga may bansag dyan na laundry list of democracy. Dito dapat malinis at transparent ang lahat. At bakit sobrang big deal ng mga dokumentong to? Kasi hindi to basta-basta paperwork. May mga batas tayo na kailangang sundin pagdating sa campaign finance. Ayon sa batas ng Pilipinas, simple lang ang rules. Una, dapat may record ka ng lahat ng donations. Pangalawa, kailangan mong ipasa yung SOCE mo within 30 days pagkatapos ng eleksyon. Meron ding limit sa gastos. Sa senador, 3 piso per voter. At syempre, bawal na bawal tumanggap ng pera galing sa mga dayuhan, sa mga government corporations o sa mga simbahan. At kung lumabag ka, may multa, pwedeng ma-disqualify o makulong pa. At para patunayang seryoso to, naalala nyo ba noong 2016, yung Liberal Party na late sila sa pag-file ng SOCE? Ang naging banta ng COMELEC, muntik nang hindi makaupo sa pwesto si Nooy VP-elect Leni Robredo at yung ibang nanalo sa kanila. So yes, may ngipin talaga ang batas na to. Okay, so balik tayo sa kaso. Kung may mga ganitong patakaran, ano na ang nangyari dito? Well, puro red flags at nakakabinging katahimikan. Isa sa mga unang nakapansin nito ay yung election watchdog na kontradaya. Sabi ng convener nila na si Danilo Arao, ang dating daw parang galing sa sariling bulsa ni Senator Marcoleta yung pondo. Pero kung titignan mo yung SALN niya, imposible. Kulang na kulang. Which brings us back to that one ultimate question. Kung hindi galing sa yaman niya, at kung wala namang ideklarang donasyon, saan? Saan nanggaling ang pera? Dito ngayon, pumasok yung isang alegasyon mula sa isang broadcaster. May nabanggit siya na may nagbayad daw ng 120 million pesos kay Senator Marcoleta para daw protektahan ang isang pamilya sa Senado. Uulitin ko, ito po ay isang alegasyon. Siyempre, para maging pahatas, kailangan nating sabihin na mariing itinanggi ito ni Senator Marcoleta. Sinabi niyang hindi raw totoo ang paratang na iyon.
Pero, at ito ang malaking pero, kahit na itinanggi niya yung specific na issue na yon, hanggang ngayon, wala pa ring opisyal na paliwanag tungkol sa pinakaugat ng lahat, yung malaking hindi pagtutugma ng SALN at SOCE niya. So, bakit ba natin pinag-uusapan to? Bakit ba importante na yung math mag-add up? Simple lang. Dahil ang usapan dito ay transparency, accountability, at yung napakadelikadong konsepto ng utang na loob sa politika. Alam nating lahat kung ano ang utang na loob. Pero sa politika, iba ang bigat niyan. Kapag may isang politiko na may utang na loob sa isang campaign donor na hindi natin kilala, delikado yan. Kasi ganito ang posibleng cycle niyan. Una, isang kandidato tumatanggap ng malaking pera ng palihim. Pangalawa, nananalo siya. Pangatlo, pagkaupo niya sa pwesto, sisingilin na siya ng mga secret donor niya. At pang-apat, ano ang pambayad? Political favors, mga kontrata sa gobyerno o mga batas na pabor sa kanila. Yan ang panganib ng tinatagong pera. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na ito. Kung hahayaan na lang natin na hindi magtugma ang mga numero, ano pa ang silbi ng transparency? At kung hindi natin alam kung kanino may utang na loob ang mga pinuno natin, para kanino ba talaga sila naglilingkod? Sa atin o sa mga hindi natin kilalang donor nila?